Benigno, naisahan mo man ako ngayon. Isinusumpa ko, Benigno. Muli akong babangon paglipas ng mahabang panahon. Kukunin ko ang dapat ay sa akin. Sisiguruhin ko yan. At sisiguruhin ko rin, Ariando, na hindi ka na muli pang babangon pa sa lupang paglilibingan ko sa iyo kahit naabo ka na lang. Sisiguruhin ko, ito na ang huli mong kamatayan. So ayun, magandang araw po sa inyong lahat at syempre magandang gabi po sa mga nasa malalayo. Ito po ay kwento natin sa araw na ito na may pamagat na mangkukulam humingi ng tulong sa manunugis ng aswang. So ano nga ba itong kwentong ito? Tara at huwag na natin pang patagalin pa. Simula nang matapos ni Benigno ang kalabang aswang na si Ariando. Lumipas ang mga panahon. Nagkaroon na sila ng anak na tatawagin natin sa pangalan na Ted. Lumaki rin ng lumaki si Ted. Tumanda na si Benigno. Nakamatayan na rin ang asawa niyang si Ason hanggang sa nagkaroon ng apo si Benigno kay Ted. Natatawagin naman po natin sa pangalan na Rose. Nung umidad ng 18 si Rose, napansin noon ni Ted na parabang gigil na gigil noon si matandang Benigno sa apo nitong dalaga. Yung tipong gustong gusto niya na itong mag-asawa. Itay naman, ano bang problema niyo sa anak ko? 18 pa lang si Rose. Gusto mo na siyang mag-asawa? Bakit? Hindi pa nga siya nakapagtatapos ng college. Tad, hindi mo kasi alam. Hindi ko nga alam, Itay. Ipaliwanag niyo sa akin. Ano bang nangyayari? Ted, meron akong kakaibang nararamdaman. Parang pakawari ko. Totoo yung sumpa niya. Sino? Sinong tinutukoy mo, Itay? Si Ariando. Sinong Ariando? Sino siya? Nararamdaman ko siya, Ted. Hindi ako makapaniwala. Tandang-tanda ko kung paano ko siya sunugin at yung naging abo niya, ibinaon ko sa lupa. Malalim ang pagkakabaong ko sa kanya. Gaano ba kalalim yun, Tay? Malalim. Kung gaano kalalim yung balon na pinagkukunan natin ng tubig. Ganon. Ganon kalalim at nilagay ko pa siya sa isang maliit na banga na may takip at dinoble-doble ko ng plastic na merong packing tape. Teka nga, Itay. Nililigaw mo ako eh. Sino ba yung Ariando na yun? Patay na pala eh. Paano siya mabubuhay? Itay parang meron kaya tang hindi sinasabi sa akin. Ano ba yun, Tay? Masyadong hindi nakapanipaniwala yung sinasabi ninyo. Nandyan ba si Rose? Nandun ho sa kwarto. Umiiyak yung anak ko. Sinisigaw-sigawan nyo raw. Sinasabi nyo na mag-asawa na. Boyfriend nga wala eh. Walang nagtatangkang mangligaw sa anak ko. Kasi, Itay, alam nila kung gaano ako kahigpit na ama. Tapos kayo naman, wala kayong ginawa kung hindi pagtulakan yung anak ko na apo nyo na mag-asawa na. Hindi naman ho yata tama yun, Tay. Bakit ho ba? Ted, ang iyong nanay Ason, dapat ay hindi naman sa akin siya mapupunta. Ano?
Anong ibig niyong sabihin? Dapat ay kay Ariando siya magpapakasal. Teka nga, sino ba yung Ariando na yan? Yung sinasabi niyong sinunog, binaon yung abo, sino ba siya? Makapangyarihang gabunan. Ano? Gabunan? Aswang yun, tay, hindi ho ba? Oo, aswang si Ariando. Isang makapangyarihang aswang. Kayo, anong partisipasyon nyo? Paano siya namatay? Hindi ko lang ipinagtatapat sa'yo, Ted. Maging ang nanay mo. Ako, Ted, isa akong mangkukulam. Ha? Totoo ba yan, tay? Hindi ba kayo nagbibiro? Hindi ako nagbibiro, Ted. Kaya naman pala minsan, yung mga taong mas nakakakilala sa inyo ng matagal na, kapag ka nakakausap ako, tinatanong, buhay pa raw ba yung tatay kong mangkukulam? Alam mo, tay, pikon na pikon ako kapag naririnig ko yun sa mga tao. Di ako naniniwala eh. Pero hindi ko lubos akalain na sa inyo mismo manggagaling ang pag-amin. Dahil yun naman pala ang katotohanan. Ngayon, itay, ikwento mo sa akin. Paano kayo naglaban ng Ariando na yun? Kung isa kayong mangkukulam at siya na may aswang, hindi ba mas malaki ang posibilidad na matalo ka sa laban? Hindi ho ba? Oo. Tama ka, Ted. Hindi ko siya matatalo kung hindi ako tinulungan ng albularyong gwapo. Sino yun? Si Kaan Nole. Ha? Sino naman yung Noli na yun, ha, itay? Basta, siya ang malaki ang naitulong sa amin ng nanay mo upang maibaon ko sa lupa yang si Ariando. Ngayon, tay, ano namang connection nun kung bakit pilit niyong pinag-aasawa yung apo niyo? Nararamdaman ko kasi, Ted, na baka bumalik na si Ariando. Yung anak mo, kahawig na kahawig ng nanay mo. Sa pagbabalik niya, nasisiguro ko, anak, si Rose. Kukunin niya si Rose. At ang tanging paraan lamang para hindi matuloy ang masamang balak ni Ariando, mag-asawa na si Rose at magpakasal. Kapag meron ng bisa ang kasal niya, may basbas ng pare, sigurado ako, hindi na niya kukunin ang anak mo. O sige, sabihin nating naniniwala ako sa sinasabi mo, itay. Ngayon, paano mo paniniwalaan yung isang taong sinunog? Yung aboy binaon. Paano siya mabubuhay? Sige nga, anak! Makinig ka sa akin. Ang mundo ay malihim. Maraming mga pangyayaring hindi ka panipaniwala na hindi kayang ipaliwanag ng mga sayantipiko. Ang tanging nakakaalam lang niyan, kaming mga nasa ganitong hanay. Itay, hanggat hindi ko nakikita yung Ariando na yan, hindi mag-aasawa ang anak ko. May pangarap ako sa kanya. Gusto ko makapagtapos siya ng pag-aaral. Bata pa siya. Maganda ang anak mo. Maganda ang apo ko. Maraming magkakagusto sa kanya. Bakit hindi mo pa ako pagbigyan? Kapakanan din niya ang iniisip ko. Maniwala ka sa akin, Ted. Ilang taon na ba nakalipas, itay, ha? Ilang taon na? Marami na. Ganun naman ho pala eh. Oh, hanggang ngayon, umaasa pa kayong babalik yung Ariando na yon? Wala na yon. Kung ang tao pag namatay inuuod, siya, malamang, inuud pa rin kahit naabo na lang siya ng ibaon nyo. Tay, binabalaan ko kayo. Wag na wag kong muling maririnig na kukumprontahin mo ang anak ko.
Nasasabihin mo ng paulit-ulit na mag-asawa ka na, Rose. Bilang isang ama, nasasaktan ako, alam niyo yan. Tatay din kayo. Tatay ko kayo. Alam niyo yan, Itay. Nilayasan siya ni Ted nung oras na yon, habang ang tatay Benigno niya pumasok din sa kwarto at biglang napatulala habang nakatingin sa nakabukas na bintana at papalabas ng kasalukuyan ang bilog na buwan. Hindi na isinasabuhay ng mga makabagong henerasyon ang mga naging karanasan namin noon ni Ason sa kamay ni Ariando. Tanging kapakanan lang naman ng aking apo ang iniintindi ko. Hinihiling ko na sana bago man lang ako pumanaw, makapag-asawa na ang aking apo upang sa gayon hindi matuloy ang masamang plano ni Ariando. Habang sinasabi yon ng matandang Benigno nang wala siyang kasama at kausap, nagulat siya dahil nakasilip na pala ang apo niyang si Rose sa pintuan. Lolo? Oh, Rose. Hindi ka na ba galit sa lolo? Bakit naman po ako magagalit? Lo, narinig ko po lahat ng usapan niyo ni tatay. Tsaka yung sinasabi niyo ngayon. Apo, naniniwala ka ba? Lo, ang hirap naman po kasing paniwalaan ng sinasabi niyo. Pero sa palagay ko naman po, hindi naman kayo nagsisinungaling, hindi po ba? Apo, hindi nagsisinungaling ang lolo. Para sa'yo ito, apo. Ayaw kitang mapahamak. Gusto ko mapunta ka sa isang tunay na tao. Gusto ko maging maayos ang buhay mo. Hindi sa isang aswang. Aswang na may koneksyon sa ilalim. Lo, gaano ba katotoo ang lahat ng yan? Totoo, Rose. Totoo. Hindi ko man kayang patunayan sa'yo kasi lipas na ang panahon. Pero sa kwento at karanasan namin ng iyong Lola Ason, totoong totoo ito. Kung nabubuhay pa ang Lola Ason mo, sigurado, tinalak-talakan na naman niya yang tatay mong ayaw maniwala sa naging karanasan namin noong araw. Biglang pumasok si Ted. Nagalit ito kasi bakit daw ibinabalik pa ang nakaraan. Di ba ito'y binalaan na kita? Hindi ba sinabi ko sa'yo, anak? Narinig mo ba? Napinilit ko yung apo ko? Ang sa akin lang naman, Itay. Wala na si inay. Bakit kailangan pang ibalik yun? Rose, halika. Mag-alas sa balutan na tayo. Ano? Saan kayo pupunta? Alis. Lilipat na kami ng bahay. Bahala na kayo sa buhay niyo, Itay. Total hindi ba? Nung bago-bago lang kami rito, nung napangasawa kong namaya pa rin, ipinagtatabuyan niyo kami. Hindi ho ba? Ngayon, ito na ang tamang panahon. Anak ko na ang nakasalalay dito, kaya lalayo na lang kami. Huwag kang lalayo, Ted. Rose, kapag lumayo kayo, hindi natin mapipigilan ang posibleng mangyayari. Kwentong bayan lang yun, Tay. Walang katotohanan ng lahat ng yun. Hindi ako naniniwala sa sinasabi ninyo. Okay? Yun ding oras na yon umalis si Rose at ang tatay na si Ted. Bit-bit ang lahat ng mga gamit. Habang ang matandang Benigno, bumagsak ang luha sa mata. Bumalik kayo! Tad! Rosa po ko! Huwag niyo akong iwan! Bumalik kayo! Habang ganon ang sitwasyon,
napadaan ang isa nilang kapitbahay. Mang Benigno, may problema ho ba? Wala naman. Parang sumisigaw ho yata kayo. Teka, sila parang Ted yun saan niyo pupunta? Wala na. Umalis na sila. Ganun ba? Saan sila pupunta? Hindi ko alam. Kung saan man sila pupunta, ingatan nawa sila ng Panginoon. Sana nga. Makalipas pa ang ilang araw, nakakuha ng impormasyon ang matandang Benigno kung saan lumipat ang magtatay. Doon lang din sa kanilang probinsya, pero sa ibang bayan at malapit yun sa pinagtatrabahuan ni Ted bilang isang driver. Nang dahil doon, nagagawa ng matandang Benigno na bantayan ng kanyang apo nang hindi nakikita ng kahit na sino. Dahil ang matandang Benigno na mangkukulam ay may ginagamit na sa bulag. Nagagawa niyang lapitan ng apo niya pero hindi niya magawang kausapin. O Rose, Tay? Hindi ba napupunta rito yung lolo mo? Wala naman, Tay. Sigurado ka? Baka naman anak, naglilihim ka sa akin. Tay naman bakit ko naman kayo paglilihiman? Mabuti naman kung ganon. Nung oras na nag-uusap ang magtatay, naroroon din ang matandang Benigno. Nakikinig at nakikita sila. Makalipas ang ilang mga oras, umuwi na rin ang matanda. Habang ito'y naglalakad papauwi sa kanila, nakatingin siya sa maliwanag na kalangitan. Para bang may sinasabi raw sa kanya ang langit na parang nagbibigay ng babala na magkakaroon ng unos sa kanilang pamilya. Pag-uwi ng matanda, hindi siya makatulog. Bilang isang datihang mangkukulam, lumipas man ng mahabang panahon, bitbit pa rin niya ang abilidad at kaya din niyang makipag-usap sa mga nilalang sa paligid. Bumangon ang matanda, sumilip sa bintana at tumanaw sa isang malaking puno. Mula sa kanyang kinatatayuan, nagwika siya ng, "May sinasabi sa akin ng panahon. Alam ko. Kaibigan, alam mo rin ang ibig sabihin nun. Pwede mo bang sabihin sa akin ng diretso?" Biglang umuga ang sanga ng puno. Tapos, yung buong kadahunan ng mga puno at sanga na balutan ng usok. Maya-maya pa isang malaking baga ang nakita ng matandang Benigno. Senyales na nagpakita ang kapre doon at nananabako. "Kaibigan, sabihin mo sa akin, anong nakikita mo? Nabuhay ba si Ariando? Hinahanap niya ba ako? O natagpuan niya ba ako ngayon?" Mag-iingat ka, Benigno. Babalik na si Ariando. Ano? Diyos ko po. Nagtaasa ng balahibo ng matandang Benigno nang ito'y kumpirmahin ng kapreng nakatira doon. Ang apo ko, kailangan ko siyang bantayan. Ang apo ko! Bumalik siya sa lugar kung saan lumipat ang magtatay. Pagdating niya roon, maayos naman ang kalagayan ng apo. Habang si Ted, lasing na lasing nung gabing yun. Akala mo siguro, Itay, mapapaniwala mo ko sa mga sinasabi mo. Kaya dapat lang din na iniwan ka namin ni Rose. Dito, walang manggugulo sa amin. Uy,
Wala na palang alak ah. Makabili nga saglit. Habang sinasabi yun ni Ted, hindi naman niya nakikita ang tatay niya. Lumabas ito ng bahay. Sinundan naman siya ng matandang Benigno. Baka raw kasi mapaaway. Hoy! Pabili! Ano ba? Ayaw mo ba akong pagbentahan ha? Sandali lang, eto na. Bigyan mo ako ng alak. Ha? Nako, Kuya Ted. Lasing ka na. Anong lasing ha? Sinong lasing? Ba't ka ba naglalasing? Hindi ako lasing ha. Huwag kang masyadong tsismoso dyan. Bigyan mo ko ng alak. May pambayad naman ako ah. Kuya Ted, lasing ka na. Baka mamaya mabasag mo lang tong bote. Sayang lang yung alak. Umuwi ka na, magsasarado na ako. Ayaw mo ba ha? Magbibigay ka o magbibigay ka? Kuya Ted, ikaw lang ang iniisip ko. Hindi na muli pang nakapagsalita yung bakla kasi yung hawak ni Ted na boteng walang laman binato sa tindahan na siyang naging dahilan kung bakit napilitan ang bakla na bigyan siya ng alak. Ikaw bakla ka, marami ka pang sinasabi ha? Nagbibigay ka rin naman pala eh. Oh, bukas ko na ito babayaran ha. Ilista mo muna. Oy! Kuya Ted, pagagalitan ako dyan. Yung bayad mo. Wala akong pere. Hindi pa ako pinapasweldo ng boss ko. Bukas pa lang. Antayin mo ko bukas 3:00 ng hapon, ha? Ay nako, nagbasag ka na rito sa tindahan ko. Hindi ka pa nagbayad. Pag uwi ni Ted, agad niyang ininom yung alak. Mas lalo siyang nalalasing. Habang ang matandang Benigno, pinagmamasdan lang ang anak niyang nag-iinom. Sa lakas ng sigaw ni Ted, nagising ang anak na natutulog. Ganon din ang amo niya. Nakabukod man ang bahay nila sa malaking bahay ng amo, pero dinig pa din. Mabait yung amo niya kaya't hindi siya sinita. Ang anak lang niya ang nagtanong kung bakit siya sumisigaw. Ano bang problema mo, Itay? Bakit ka ba sumisigaw? Si Itay eh! Oh, nandito ba si Lolo? Hindi. Hindi ko makalimutan yung sinabi niya. Anak, natatakot din ako. Natatakot ako. Bakit ba ako pa naging anak nila eh? Dapat iba na lang eh. Ngayon, yung problema nila noon ni Inay, sa iyo mapupunta. Natatakot ako anak. Natatakot ako sa anumang mangyayari. Anak, mag-iingat ka ha. Itay? Ibig sabihin, naniniwala ka sa sinasabi ni Lolo? Oo, mangkukulam ang lolo mo eh. Tay, pag-aasawahin mo na rin ako. Aba hindi. Magtapos ka muna ng pag-aaral anak. Kasi ako, hindi tayo habang buhay magkasama. Gusto ko bago man lang ako tumanda, meron ka ng trabaho, yung hindi ka naaasa sa akin. Yun man lang anak magawa ko sa buhay ko, bago man lang ako umabot ng senior citizen. Maayos na sana buhay mo. Mag-aral ka ng mabuti ha. Huwag kang magpapaligaw kahit na kanino ha. Ha? Oo na, matulog ka na dyan Itay. Rose anak, siguruhin mo lang ha. Siguruhin mo lang. Sa loob ng magdamag, nagbantay ang matandang Benigno. Sa kwarto natulog si Rose habang ang tatay nitong si Ted nandoon sa labas.
Salamat naman anak kasi naniniwala ka pala sa kwento namin ng nanay mo. Bagamat ayaw mo pa ring pag-asawahin si Rose. Sana hindi magtagumpay ang masamang balak ng pagbabalik ni Ariando. Sana tuluyan na siyang nawala. Bago sumikat ang araw, aalis na sana noon ang matandang Benigno nang biglang napasigaw si Ted. Sino ka? Sino ka? Pagtingin ni tandang Benigno sa anak, may nakatayo sa harapan ni Ted. Hugis lalaki na walang katawan na para bang gawa sa usok. Sino ka? Wag! Akmang sasakalin nito si Ted nang biglang mag-orasyon ang matandang Benigno upang itaboy kung anumang klasing nilalang yun. Hindi naman niya ito naitaboy bagkos tumingin ito sa kanya. Meron itong mapulang mata pero gawa lang sa usok ang buong katawan. Maya-maya pa bigla itong umalis. Diyos ko po, salamat po hindi niyo ako pinabayaan. Hindi rin nagtagal yung amo ni Ted. Bumaba na mula sa malaking bahay at tinanong siya kung bakit kagabi pa siya sumisigaw. Ano ba ang problema mo, Ted? Kagabi ka pa sumisigaw? Amo, nananaginip lang ho. Huwag ikaw sigaw. Ako sakit tenga. Oo. May lakad ho ba tayo? Meron. Kaya ikaw ligo na. Tayo punta doon kabila probinsya. Dalaw ko, akin, mga negosyo. Chinese. Isang Chinese ang amo ni Ted. Ipinagmamanehon niya ang Chinese na mabait araw-araw. Isa ito sa dahilan kung bakit hindi rin niya mababantayan ang anak na si Rose. Oh, Rose, pumasok ka mamaya ah. Alis na kami ni amo. Ikaw Rose, ha? Ayos mo iyo pag-aaral. Balang araw, magtatrabaho ikaw doon sa aking company China. Opo sir. Chinese na ito. Balak pang dalhin doon ng apo ko. Baka akala mo, kahit nasa China ng apo ko, aba, hindi siya masusundan doon ni Ariando kung sakali man. Sang kamang lupa ng mundo tumapak, masusundan ka ni Ariando. Pag alis ng mag-amo, doon ay tinangka ng matandang Benigno na magpakita sa kanyang apo. Pero napurnada kasi nag-alis ng damit ang apo niya. Kempo na magpapakita na sana siya. Por Diyos por Santo! Ay nako, sa susunod na araw na lang, babalik ako. Total araw naman, safe naman ang aking apo. Pag uwi sa kanyang bahay, nagulat siya kasi naroroon ng kapitbahay. May dala itong panabas. Teka, ano nangyayari dito? Oh, nandyan na pala kayo. Kanina ho kasi bago sumikat ang araw, may nakita akong tao dyan. Galit na galit. Di naman sumisigaw. Yung mga gamit nyo nga pinagbabalibagan na yun oh. Sinong tao yon? Hindi ko nga ho alam. Inantay ko lang sumikat yung araw. Baka sakaling nandyan pa talagang lalabanan ko, Mang Benigno. Ganun ba? Halika pamasok tayo sa loob. Pagpasok sa loob, basag-basag ang mga boteng may langis at yung iba't ibang klasing sangkap na ginagamit ng matandang Benigno sa pangkukulam. Wala rin ang kanyang manika at karayom, maging yung kwintas niya na gawa sa baging na hindi nasisira na merong bunga na kulay pula na kung ano man yun. Nawala ito sa lagayan. Sinong gumawa nito? Nawala mga parapernelya ko rito. Yun nga ho. Yung lalaking maitim Parang adik yata. Mapula yung mata.
Natahimik ang matandang Benigno. Napagtanto niyang hindi kaya ito yung nagpakita kay Ted kaninang madaling araw. Oh, bakit to, Mang Benigno? Wala. Sige na, makakauwi ka na, ako nang bahala rito. Naku, daming kalat oh. Kaya niyo pa bang kumilos? Baka hindi niyo kaya, wala naman akong gagawin. Pakakainin ko li panabong ko. Tutulungan ko ho kayo. Naku, hindi na. Ako nang bahala. Yung kapitbahay nila na yun, nililihim doon ng matandang Benigno ang kanyang lihim. Ayaw niyang ipagsabi kasi baka katakutan siya. Makalipas lang ang 4 na oras na ibalik naman na sa dati yung mga nagbagsakan na mga gamit. Kaya lang nanglulumo pa rin ang matandang Benigno kasi yung mga importanteng gamit niya sa pangungulam, wala na. Siya na kaya yun? Sana hindi. Pero parang ang laki ng galit niya sa akin. Lahat ng mga kagamitan ko, ninakaw niya. Sana naman hindi. Sana naman. Sumapit ang bandang 5:00 ng hapon. Nagulat siya kasi may humintong sasakyan sa tapat ng bahay nila. Pamilyar sa kanya ang sasakyan na yun at nakita niya itong nakaparada sa bahay ng amo ng anak niya. Mula sa sasakyan, lumabas si Ted. Galit na galit ito. Itay! Itay! Ilabas mo anak ko! Wala siyang ibang pupuntahan. Alam kong nandito siya. Ilabas mo, Itay! Ted! Anak! Ano bang sinasabi mo? Wala akong alam dyan. Ilabas mo, sinabi anak ko eh. Nasaan na siya? Itay, huwag niyo akong pag-isipin. Nasaan na ang anak ko? Kinabahan ang matandang Benigno. Hindi kaya't natuloy na yung plano ni Ariando. Bumaba ito mula sa kanyang bahay. Paglapit niya sa kanyang anak, agad siya nitong kinwelyuhan. Kung titignan, hindi tamang trato ang ginawa ni Ted sa sariling ama. Pero siguro dahil na rin sa galit, kaya niya yun nagawa. Nasaan? Nasaan ang anak ko? Ted, halughugin mo man ang buong bahay. Baligtirin mo man yan. Hindi mo dyan makikita si Rose. Wala namang ibang pupuntahan yung anak ko eh. Wala naman siyang kasintahan. Kayo lang ang siyang gagawa ng paraan para mawala yung anak ko. Kasi paulit-ulit yung sinasabi. Mag-asawa na siya. Saan niyo tinago ang anak ko? Saan? Wala. Wala akong ginagawa. Wala siya rito, Ted. Sana nga nandito siya upang maprotektahan ko siya kasi... Kasi ano? Ted, nandun ako kaninang madaling araw. Nakita ko ang lahat. Ganon. Kayo pala yung mukhang usok na merong mapulang mata. Tinakot mo ko, Itay. Hindi ako yon, Ted. Binugaw ko nga siya. Nag-orasyon ako. Magdamag ko kayong binantayan ng apo ko. Ano? Nasaan kayo? Bakit hindi ko kayo nakita? Nandun lang ako, anak. Hindi mo ako makikita. O ng kahit sino man sa inyo. Dahil linunok ko ang ginagamit kong pangsabulag. Anak, itong bahay natin, katatapos ko lang ding ayusin ang mga gamit. Yung mga importanteng gamit namin ng nanay mo na hindi ko ipinapakita sa inyo na wala. Yung mga plato, baso, kutsara, aparador, TV, basag-basag, anak. Base sa kapitbahay natin. Kaninang madaling araw may nakita raw siyang taong maitim na may mapulang mata. Galit na galit daw pinagbabasag ang mga gamit natin. Doon ay tumahimik si Ted
Matapos yon banggitin ng ama niya. Hindi ako naniniwala na sinasabi niyong babalik yung Ariando na yan. Palagay ko, lumayas lang yung anak ko. Kung sinasabi niyong wala rito, i-report ko siya sa mga pulis. Lumakad noon si Ted at pumunta sa presinto. Report missing ang anak na si Rose. Siyempre, gagawin naman lahat ng otoridad para mahanap ang anak. Kaya lang, lumipas ang 1 linggo. Hindi pa rin nahahanap si Rose. Ano na, Ted? Nakita na ba ng mga pulis ang anak mo? Wala pa ho, itay. Por Diyos por santo. Mukhang may katotohanan nga yata. Alin? Yung sinasabi mong Ariando? Yung pagbabalik niya? Oo, anak. Wala na akong ibang iniisip. Baka yun talaga ang dahilan. Tay, tigilan mo nga ako sa sinasabi mo. Hindi totoo yan. Walang Ariando. Wala! Ganon pa man iniisip din ng matanda na sana hindi pa bumabalik si Ariando at sana iba yung nilalang na nanggulo sa bahay nung wala siya. Isa pang iniisip ng matandang Benigno na sana yung apo niyang si Rose ay sumama lang sa lalaki upang sa gayon hindi na matuloy ang masamang plano ni Ariando sa pagbabalik nito. Sana nga talaga. Sana. Oh, anong sana? Bakit napapangiti kayo, itay? Wala naman. Wala yan. Huwag mong pansinin yon, anak. Halos 1 buwan na ang nakalipas. Walang balita kay Rose, kaya't ang matandang Benigno na ang nag-imbestiga. Ayon sa kanyang pag-iimbestiga, wala naman daw pinupuntahan ang dalaga. School, bahay lang daw. Tapos, nakita pa raw ito ng katulong bago siya mawala. Ted, sabi ng katulong nyo, huling nakita raw si Rose dyan sa bahay. Ibig sabihin, Ted, nadukot yung anak mo nang hindi mo alam. Paano ko naman malalaman? Nasa trabaho ko. Nako po. Sana hindi totoo. Talagang hindi totoo yung iniisip nyo. Iniisip ko na lang din ngayon. Sana nag-asawa na nga lang siya. Baka nga meron siyang boyfriend eh. Hindi lang natin nababantayan. Siyempre si school. Alam ba natin pinaggagawa niya? Hindi. Mas gusto ko nang nag-asawa siya kaysa napunta ron sa sinasabi niyong Ariandong abo. Dahil sa hindi na matahimik ang matandang Benigno, gumawa na ito ng paraan. Manang Benigno. Bakit? Nabalitaan ko yung nangyari kay Rose. Oo nga eh. Manang Benigno, di niyo man sabihin sa akin na meron kayong taong pinatutungkulan pero alam ko rin ho yun. Anong nalalaman mo? Hindi ho ba si Itay magkabarkada kayo? Yung nasira mong tatay o bakit? Alam ni Itay kung sino ka at yung nakaraan mo. Naikwento mo rin, hindi ba? Huwag ka maingay ah. Oo naman. Ngayon ho, kung totoong yung nakita kong nagwawala dyan sa bahay nyo, yun yung kinukwento nyo kay Itay na Ariando, siguro panahon na para kumilos ka. Panahon na para ikaw na gumawa ng paraan, di ba? Ngayon, kung dala naman ng katandaan at di mo na kaya, walang problema yun. Paano walang problema? Meron naman tayong lalapitan para hanapin yung Ariando na yan. Malay natin, maibalik din yung apo mo. Hindi mo kilala si Ariando.
Hindi mo alam kung anong kayang gawin ng aswang na yon. Aswang? Sabihin na natin ganun, aswang siya. Pero, Mang Benigno naman, may katapat din yun. Bibigyan kita ng tao makakatulong sa'yo. Sino? Gaano mo kakilala yung sinasabi mo? Uncle ko yun. Taga Mindanao. Dating sundalo. At ano namang magagawa ng isang dating sundalo sa problema sa aswang, aber? Malaki. Pero, Mang Benigno, kailangan mo lang magbayad. Tsaka isa pa. Yung uncle ko na yun, manunugis ng aswang yun. Ilan sila? Nag-iisa lang. Nag-iisa? Para sabihin ko sa'yo, isang katutak na sundalo man ang itapat mo kay Ariando, baliwala ang lahat na ngayon. Hindi naman siguro. Manunugis ng aswang yun eh. Kung yung uncle mo manunugis ng simpleng aswang, pues ibahin mo si Ariando. Dahil wala siyang katulad. Ganon ba? Masusubukan mo rin. Sige, ganito na lang po. Ako magbibigay sa kanya ng kalahati. Ano? Subukan lang natin. Wala namang mawala eh. Meron. Nasisiguro ko, yung uncle mong pinagmamalaki mong manunugis ng aswang mamamatay. Kaya wag na. Magpagayon pa man, yung kapitbahay na matigas ang ulo, pinapunta roon ng kanyang uncle. Magmula Mindanao, bumiyahe pa ito papunta sa kanila. Tapo. Ang Benigno. Ano yan? Nandito na ho si uncle. Sinong uncle? Si uncle, yung manunugis. Magandang araw ho. Por Diyos por Santo. Bakit mo yung pinapunta rito? Para nga po makatulong sa paghahanap kay Rose. Antigas ng ulo mo. Hindi ko siya kailangan. Humingi na ako ng tulong kay Kanole. Siya lang ang tanging makakatulong. Wala nang iba. Oh, pamangkin. Minamaliit naman pala ako nito eh. Teka nga. Ano ba yung nasa bag mo? Hindi ka ba nabibigatan dyan? Eto? Bakal. Pero hindi bakal na ginagamit ng mga sundalo at pulis. Ang laki ng katawan mo. Ngayon ho, bilib na ba kayo? Katawan pa lang yan. Wala pa dyan yung kakayanan. Sigurado bang maasahan to? Magtiwala ho kayo. Kahit nag-iisa yan, demonyo naman yan. Maraming itinumbang rebelde sa Mindanao yan. Magkano ba? 20 mil. 20 mil? Saan naman ako kukuha nun? Kung ganon, tumawad ka. 10,000. 10,000 ang unang bayad. Pag naibalik ko rito ang apo mo ng buhay, dadagdagan mo pa. Mang Benigno naman, pumayag ka na. Buhin ng apo mo ang nakataya dyan. Itay? Ted, anyan ka pala. Sino tong mga to? Uy, Ted, ka pala. Teka, sino tong kasama mo? Uncle ko yan. Bakit? Anong meron? Naawa na kasi ako sa inyo eh. Kaya ako na gumawa ng paraan. Humanap ako ng tao. Ayan, siya makakatulong sa inyo para ibalik dito si Rose. Kawawa naman yung batang yun. Kuya, magkano naman ho ang bayad sa inyo? 20 mil. 10,000 unang pabayad. 10,000 ang hulihan. Gaano naman ho kasigurado na malalaman nyo kung nasa ng anak ko? Nako naman Ted, magaling yan. Dating sundalo yan. Maraming karanasan niyan pagdating sa intel. Kung totoo man yung sinasabi ni Itay, na yung Ariando na yun ang kumuha sa kanya, baka wala kang laban doon. Bakit?
Sino ba yung Ariando na yun? Aswang. Matagal nang namatay na aswang. Sinunog. Yung apo, ibinaon sa lupa. Abot hanggang sa tubig. Oh, tapos? Nabuhay. Teka kuya, may nakakatawa ho ba? Meron. Kwentong bayan. Kwentong bayan lang yan. Ngayon, kung talagang tao yung Ariando na yan, ipinapangako ko sa inyo, bago ko iuwi rito yung si Rose, babalian ko siya ng buto. Mayabang. Nako, Mang Benigno, hindi ho yabang yon. Ted, baka di ka maniwala. Dating militar yan. Yan marami nang pinatumbang rebelde sa Mindanao. Ganun ba? Maasahan nga ito kung ganun. Ano? Magbubutak-takan lang ba tayo? Magdidil ba tayo o hindi? Sinasayang niyo oras ko ah. Sige na. Pumapayag na ako. Pero ito tandaan mo ha. Sa oras na hindi mo na ibalik dito ang apo ko, babawiin ko yung pera. Walang imposibleng may babalik ko siya. Nasisiguro ko yan. At isa pa, kung totoong aswang ang kumuha ron sa apo mo, wala naman problema dun. May pangtabla tayo sa kanya. Nakikita niyo ho ba to? Dudurugin nito ang aswang na yun. Kayabangan. Kuya, naniniwala ako sa'yo. Kayang-kaya mo yun. Ibalik mo rito ang anak ko ha. Walang problema. Ang down payment. Nasaan ang down payment? Mainipin akong tao. Pag sinabi ko. O eto na. Masyado ka mainipin. Sakto ba ito? Aba, puro nilukot na papel. Bilangin mo. O hindi na. May tiwala naman ako sa'yo. Ngayon, dadako naman tayo sa naging karanasan nung lalaking manunugis nang hanapin niya si Rose. Siya nga pala ang lalaking to ay tatawagin natin sa pangalang Anastasio. Alam din noon ni Anastasio na aswang nga ang kumuha kay Rose. Kasi kakaiba ang nararamdaman niya. Ito yung klase na dating militar na matalas ang pakiramdam at kapag kumutob, siguradong totoo. Sigurado ako. Dito ko matatagpuan ang dalagang yon. Anastasio? Ha! Sa paglakad ni Anastasio sa loob ng magubat na bahagi ng kanilang lugar, mas lalong umiinit ang suot niya. Ito yung medalyon na pinakita niyang dudurog daw sa aswang. Huli ka ngayon. Sigurado ako, ito na yung bahay na yun. Hoy! Ariando! Lumabas ka riyan! Harapin mo ko! Ako si Anastasio! Kung tao ka man, maglaban tayo! Kung isa ka mga aswang, maglaban pa rin tayo! Dudurugin ko ang pagkatao mo! Maya-maya pa. Mula sa isang lumang kubo may lumabas na payat na lalaki. Kung titignan para siyang normal dahil taong-tao ang itsura. Anong kailangan mo? Hoy, alam kong nariyan yung babaeng hinahanap ko. Ibigay mo siya sa akin ngayon din. Binabalaan kita. Marami na akong tinumba sa Mindanao. Kung aswang ka man, kaya kitang durugin. Ganun ba? Bilib ako sa tapang mo. Oh, nandito siya. Paano mo kami nahanap? Walang imposible kapag uminit ang medalyong ko at ang aking kutob. Sa 100%. Kailan pa lang ako nagkamali sa kutob ko? Ngayon,
Hinahamon kita. Kung isa kang aswang, ipakita mo kung sino ka. Sino ka ba? Napansin noon ni Anastasio. Nang sabihin niya yon, para bang kinabahan si Ariando. Ano na? Kung totoong aswang ka, magpalit ka na ng anyo. Binibigyan kita ng pagkakataon. Pumasok si Ariando sa loob. Tapos nagsarado ng pinto at nagpatay ng ilaw. Aba! Mukhang umatras yata ang ano mo ah. Ano na, Ariando? Takot ka ba kay Anastasio? Papasok ako dyan. Antay mo ako! Mabilis din siya nakapasok kasi hindi naman nakalakang pinto. Napakadilim. Wala siyang makita. Wala rin siyang nararamdaman na may taong gumagalaw sa loob. Agad niyang binuksan ang dala niyang sulo at doon tumambad sa kanya ang babaeng si Rose. Rose, nasaan yung lalaking bumiktima sa'yo? Nasaan siya? Nakatulala lang ang babae, pero alam niyang meron itong wisyo. Maya-maya pa, sa likod ng babaeng si Rose lumabas si Ariando. Taong-tao pa rin ang itsura nito. Ano bang kailangan mo? Nagmamahalang kaming dalawa. Kaya wala kang karapatan na bawiin siya sa akin. Hinahamon kita sa isang duelo. Kapag nanalo ka, sa iyo na ang babaeng yan. O ano na? Magpalit ka na ng anyo. Inaantay kita. Hindi makapalag sa kanya si Ariando. Hanggang pamumutla lang ng buong katawan ang nangyayari sa kanya. Ngayon naniniwala na ako na dati kang namatay. Muli kang nabuhay. Siyempre, nakaalay na ang kaluluwa mo eh. Pero sa pagbabalik mo sa mundong ito, Ariando, hindi ka na kasing lakas ng dati. Tama ba ako doon? Tama ka. Hindi na ibalik ang dati kong lakas. Ang tanging magagawa ko na lang, buntisin ang babaeng to upang kami magparami. Ganon. Iha, halika rito. Nang hawakan ni Anastasio ang braso ng babae, bigla itong napaaray. Doon niya napansin na meron pala itong mga sugat sa braso. Tignan mo, anong ginawa mo sa babae, ha? Halika. Binitbit din niya si Ariando. Kasabay nun, ang pagbato sa kanya sa malaking puno. Wala ka naman palang sinabi. Nang dahil dyan, hindi ako mahihirapan. Natapusin ka. Wag! Parang awa mo na. Nagbabagong buhay na ako. Nagbabagong buhay? Hoy, kung nagbabagong buhay ka, bakit kailangan mong anakan ng babaeng to? Dahil mahal ko siya. Kamukha siya ni Ason. Sinong Ason? Si Ason, ang lola niya. Dapat ako ang mapapangasawa niya. Kaya lang, hindi tumupad sa usapan si Benigno. Matapos ko siyang tulungan. Ganun ba? Wala pa rin akong pakialam. Basta, tatapusin na kita ngayon. Tinadyak-tadyakan ni Anastasio si Ariando. Sa lakas ng pagkakatadyak at dahil sa lambot ng lupa, halos na ibaon ito ng kaunti. Duguan noon si Ariando at nagmamakaawa. Bakit ako maaawa sa'yo? Hindi dapat kaawaan ng isang katulad mo. Ilalagay kita sa listahan ng mga taong pinaslang ko. O baka naman kaya mo pa magpalit ng anyo. Magpalit ka na. Labanan mo ko, Ariando. Labanan mo ako. Hindi sapat na papatayin mo lang siya, Anastasio. Ha? Teka, sino yun? Ako si Nole. Humingi sa akin ng tulong si matandang Benigno. Ngayon kahit napatayin mo yan, lilipas lang ang panahon, babangon uli yan. Dahil ang kanyang kaluluwa'y nakasangla na. Ganun ba? Teka, huwag mo sabihin binayaran ka din.
Ano, may kahati ako sa pera? Sa'yo na yung pera. Wala akong pakialam sa pera na yun. Anastasio, tumabi ka dyan. Kunin mo na lang yung babae. Oo, sige, ikaw ang bahala sa kanya. Nole, dito ka na naman! Kung nung nakaraan, tinapos ka sa pamamagitan ng apoy at ang abo mo ay binaon sa malalim, nabuhay ka pa rin. Ngayon sisiguruhin kong gagawin pa rin kitang abo, pero hindi apoy na mula sa kahoy ang gagamitin ko sa'yo. Ariando, nung mga nakaraang panahon masyado kang maraming pinarwisyo. Huwag Nole, huwag! Huwag mo akong gagawing abo. Magbabago na ako. O sige. Total, mabait pa rin naman ako eh. Hindi kita gagawing abo. Ikukulong lang kita sa lugar ng aking mga gabay. Maraming nakakulong na mga gabunan doon. Ano mo? Hinawakan siya ni Kanole, tapos binato sa bumukas na portal. Maya-maya pa lumalabas na si Anastasio at si Rose. Nole, masakit ang katawan ng babaeng ito. Marami siyang sugat. Bakit? Sinasaktan ka ba niya? Opo. Kapag di ako sumusunod sa gusto niya, pag gusto niya akong gamitin. Huwag ka mag-alala. Anastasio, ano yan? Bakit mo to din sa braso niya? Iha, walang mali siya ha. Kinakailangan naming pahiran yung katawan mo na may sugat. Pumayag naman yung babae kasi tiwala ito. Tsaka isa pa, langis ang ipapahid sa kanya. At tsaka isa pa, yung parting may sugat sa kanya hindi naman sa bandang maselan. Nang maipahid sa kanya ito ni Anastasio, mabilis ding naghilom yung mga sugat ni Rose. Hanggang sa ito ay naiuwi na sa bahay nila. Eto na ang anak niyo. Apo ko! Anak? Buhay ka anak? Niyakap-yakap siya ng mga mahal niya sa buhay. Ang magtate namang Ted at Benigno nagkabati na. Humihingi rin ng tawad si Ted dahil nga naging bastos siya sa kanyang ama nung mga nakaraan. Oy, paano yan? Nasa na 10,000. Eto na. Dadagdagan ko pa yan. Teka paano tong isa? Huwag mong alalahanin yan si Kanole. Hindi niyang kailangan ng pera. Nabubuhay yan kahit di kumakain. Ha? Meron bang ganun? Siya yun. Huwag muna kayong magsaya. Hindi pa tapos ang problema. Anong ibig mong sabihin? Matagal ding nawala ang apo mo. May nararamdaman akong punla ng aswang sa kanyang tiyan. Totoo nga. Buntis na pala si Rose. Inamin din ng dalaga na paulit-ulit siyang ginagamit ni Ariando. Araw man o gabi. Tapos pinipilit siyang pakainin ng hilaw na laman. Siyempre naroroon si Kanole. Kaya't pilit niyang ipinasuka kay Rose yung mga nakain niya sa pamamagitan ng makapangyarihang langis na mayroong mutya ng halamang habyer. Yun namang dinadala ni Rose na ilabas niya rin sa pamamagitan ng kanyang alam niyo na. Hindi na po natin babanggitin. Galit na galit noon si Ted. Piling niya sinira ng aswang na yon ng kinabukasan ng kanyang anak. Umiiyak pa rin si Rose kahit natapos na ang problema. Kasi nga naroroon pa rin ang trauma. Anastasio, ano yun? Huwag mo akong abalahin. Nagbibilang ako ng pera. Ano ba naman tong pinagbibigay mo sa akin? Purong lukot-lukot na papel. Mas masarap pang bilangin dito ang mga barya. Sige, hindi na kita abalahin. Kanole, paano nyo natalo si Ariando? Sa paanong pamamaraan? Ikalawang buhay yon ni Ariando. Sa muling pagbabalik niya, hindi na siya kagaya ng dati na talagang malakas at kinatatakutan. Ni hindi nga siya makapagpalit ng anyo bilang aswang. Sa totoo lang, hindi ko siya nakita na paano siya naging aswang. Basta tao siya.
Tapos nag-uuwi siya ng hilaw na laman. Sabi niya, karne daw ng baka yun. Nang dahil ho doon, kapanalig na Benigno, mabilis siyang natalo. Tinapos mo siya. Hindi ko siya tinalo sa pamamagitan ng mga gamit ko. Sa pagkakataon na yon, siguradong hindi na siya makakabalik kahit na hindi ko siya tinapos. Ano? Bakit di mo siya tinapos? Baka bumalik yun. Hindi na siya makakabalik. Walang sino mang klase ng aswang ang makakalabas sa lugar ng aking mga gabay. Doon na siya habang buhay. Hanggat tumihinga siya. Ang ibig mong sabihin, sa lugar ng mga gabay mong? Oo. Dapat pala ganun ang ginawa natin nung una pa. Ikaw hindi ka kasi sumang-ayon sa akin noon. Mas pinili mo siyang sunugin. Anak, matanong ko lang. Nasaan ka ba nung kunin ka nung Ariando na yun? Natutulog lang ako, tay. Tapos nakita ko siya. Nakapasok siya sa loob ng bahay. Ano yung itsura niya? Para bang usok? Hindi po. Tao siya. Ibig sabihin, hindi siya yung nanggulo rito sa bahay. Nako, tandang Benigno. Mukhang ibang problema na naman yan. Hanggat nandito ako, sana magpakita yung sinasabi mong parang usok. Sana nga. Nag-antay pa roon ng ilang araw si Kanole. Nakatulong pa siya sa ibang mga tao roon dahil ginagamot niya yung mga taong lumalapit. Pagkatapos noon, magluluto sila sa likod tapos iinom. Lumipas ang ilang linggo. Nagpaalam na si Kanole kasi marami nang naghihintay sa kanya at baka sakaling hindi nababalik pa yung sinasabing usok. O baka nga ang duda doon ni Kanole, yung usok na yon ay nagsisilbing gabay na lang ni Ariando. Hanggang dito na lang po ang ating kwento. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang inyong Midnight Commander JH. Diba? Tama po ano? Midnight CJH po ang ating channel na ito. So sa mga gustong makipag-ugnayan, syempre, Viber and WhatsApp lang po tayo. Wala nang iba. 0948 52 30 887. Yan po ang ating Viber and WhatsApp para po legit na kami ang inyong kausap. Yan po ay hindi nagagaya, hindi ho katulad ng FB o ibang social media platform. Salamat po. Good night. Enjoy listening.